Hey, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so ano lang tayo, no? I-honor lang natin itong ating mga subscribers. No? So we are now 6,474 subscribers. We are now 6,474 strong family. No? So, kaibigan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman para naman dumami po tayo, no? Maraming salamat po sa inyo. At ang ano po natin ngayon, recently po no release po ng statement no si Secretary Anyo no na parang ano na rin siya no, pumalag na rin siya laban kay Duterte no. Yan. Kasi po kung matatandaan nyo, si Pangulong Duterte noong mga nakaraang araw o nakaraang linggo ay nagpahayag po ng kanyang pagpayag no, nagpahayag po ng kanyang nagpahayag po ng kanyang pagpayag na parang suggestion kumbaga na ang Mindanao ay i-separate na no. Inutusan niya or sinabi niya kay dating House Speaker Bebot Alvarez no ng Davao ng Davao region na na kung iproseso na yung paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas no. O kaya nga ang dami pong nagkaroon ng memes na parang Republic of Mindanao kumbaga no or Mindanao State kumbaga no. Yan. So gusto nang ihiwalay, so kukuha ng passport na ang mga taga Mindanao at saka siyempre magkakaroon na ng visa ang mga taga Pilipinas no papuntang Mindanao. Yung mga joke na ganon. Okay? So tayo nagsabi rin po tayo na hindi po dapat na gano'n. Okay? Now, sige, i-ano po natin kilalanin po natin etong si sandali pa. Yan. Salita po, si Secretary Anyo, ang ating National Security Advisor ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasalukuyan po ito, no? Pero kilalanin muna po natin kung sino po ba ito si Secretary Anyo para makilala naman po natin na kung sino nga talaga siya, no? So ano po 'yan, no? Produkto po 'yan ng pero produkto po 'yan ng Philippine Military Academy. Okay, matagal po 'yan na nagserbisyo sa military. Okay? Now, nung ano po 'yan, nung 2017, if I'm not mistaken, ano po siya, naging Chief of Staff po 'yan, inappoint po 'yan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya po, parang no? Parang produkto po 'yan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Matatandaan ko nga, very close yan no, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil ano po yan, no, after niya pong ma-appointaran, after niya pong maging Chief of Staff, nag-retire po yan. Meron po kasing no, may batas po dito sa Pilipinas na parang may 1-year ban. No, pag naging Chief of Staff ka, hindi ka pwedeng i-appoint, no, may 1-year ban ka para no, para hindi ka i-appoint sa mga political no or civilian political and civilian position in the Philippines. Okay? So, ang ang una naging muna yan, no? Parang USEC. After retirement, naging USEC yan ng DILG. Pero papunta na yan dun sa sa bilang secretary ng Department of Interior and Local Government. So ang ginawa, sino nga bang unang DILG secretary niya, no? So anyhow, after niyang naging acting capacity, naging sekretarya ng acting capacity, sekretarya ng DILG in an acting capacity, no? So yun. Tapos after doon, no, ano pa yan, no? Nung naging chief of staff siya, no, pinamunuan din niya ang 5 months, no? Parang war, yung Marawi Siege, kumbaga, no? Parang between 2017 to 2018, parang gano'n, no? Tapos naging acting secretary yan. Tapos kalaunan, naging secretary yan naman ng DILG. So parang natapos niya yun, no? Bilang secretary ng DILG. Almost, no? Parang all throughout the career or term of then President Rodrigo Roa Duterte. Okay? So very close, Very close sila ng Duterte family
at saka ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? In 2022, hindi naman yan tumakbo. Okay? Tapos nanahimik yan, no? Siyempre after ng term nila ni Pangulong Rodrigo Roa, terminus kasi yan, no? So after ng term ng ay wala na, hindi na, nanahimik na siya, no? Tapos nung nag-assume ng presidency si Pangulong Bongbong Marcos, okay, hindi naman siya inappoint, no? Tapos ang inappoint ni ni Bongbong Marcos sa National Security Advisor ay si, okay, Clarita Carlos, no? Kilala naman natin siya, dating UP professor, retired UP professor, okay, at talagang inappoint niya bilang National Security Advisor. Pero after couple of months ay nag-resign si Clarita Carlos, pero inappoint naman yan ni House Speaker, okay, Romualdez, bilang advisor niya sa House of Representatives, parang ekonomista yata. I'm not mistaken, no? Okay. So after mag-resign Clarita Carlos, ay inappoint na si dating DILG Secretary Anyo. Yan. Yun po yun, ha. Yun po yung yan. So, kaya nung po siya, nung tawag dito, nung chief of staff siya, nung nasa military siya, parang siya, expert siya sa mga intelligence gathering. Marami po siyang nahuling, okay, nahuling communist parties na members, okay, communist party members and officers here in the Philippines. Okay, so magaling po yan, ha, magaling po yan. Okay, now, itong problema, nung naging National Security Advisor na siya, biglang naging biglang parang naging critical si Rodrigo Roa Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos at saka sa kanyang mga programa, alright, tinatawag pa nga pangag, adik, etc., no? Ang niyan, ang problema, niyan, lang okay, ang problema niyan ay pumalag na, no, si Secretary Anyo at nag-issue na siya ng statement, no. Sabi niya lahat daw ng mga bagay na mag-a-attempt na to divide the Philippines, including secession o paghihiwalay sa Mindanao sa Pilipinas, ay ituturing na hindi maganda at gagamit ng force, no? Lahat ng puwersa ng sambayanan, okay, ay gagamitin against dito sa ganito, no? Yan. So naman, he reiterated and emphasized, no, talagang that the government will do everything to prevent any attempt, no, to dismember the country. That is a serious one, ha. Talagang gagawin niya. So siguro, di ba, meron siyang, aside from NICA, NSA din ang inaasahan para sa mga intelligence na to, no? And then NSA, ang laki ng budget yan, no, for intelligence gathering. Okay. Ayun, so, di ba? Ay tingin nyo, no, bakit kaya ganito, di ba? Alright, sabi niya nga yung secession daw is not the answer, okay, to Mindanao's concerns. Di ba, sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ito no? Hindi lang ito problema ng Mindanao, kundi problema ng buong sambayan ng Pilipinas. Okay? And then marami na rin nagsalita, no? Hindi lang si Secretary Anyo, kundi ang ibang mga no? So talagang ha. O sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka naman. Tapos, anong tingin mo dito, no? Secretary Anyo. Kung pinakilala ko naman sa inyo si Secretary Anyo, what do you think? Okay? Na yung former boss mo, no? Na pagsalita mo ng gano'n, no? Na tapos yung feeling ng former boss mo ay hindi pala to loyal sa akin, di ba? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat sa inyo. God bless you all. Thank you so much, guys. God bless you.